Hala! Good evening mga Mars at Marcy, this is Mami Roxanne at kung di ka pa nakafollow sa akin page, baka naman. Napasarap nga yung tulog ko kahapon at pagkagising ko nga nagluto naman ako na para sa panghapunan namin. Naghiwa nga ako ng mga kalamansi tapos piniga ko nga dito sa lagayan at magluluto ko ng pork steak. Nagtira lang ako ng ilang pirasong kalamansi para sa susunod ay meron pa akong magamit para sa sausawan. Nilagyan ko na nga ito ng toyo tapos sinalo-halo ko nga lang tapos tinikman ko. Kaso nga lang kulang pa nga siya sa toyo kaya naman nagdagdag pa ako ng konti. Dito ko nga ibababad yung mga pork chop na nabili ko nung namalengke ako. Binabad ko nga lang din to na mga ilang minuto tapos maya-maya nagsimula naman na ako magprito. Ito nga yung gagamitin ko sa pagluluto ngayon, itong wok pan ng TG. I-flex ko na nga rin sa inyo itong pinaglalagyan ko ng mantika kasi nga auto-open na to. Itataog mo na nga lang at kusa na yung mag-o-open. Konting mantika lang din naman yung nilagay ko kasi mamaya magmamantika pa nga ito. Habang nagluluto nga ako ng ulam, nagpakulo na nga rin ako ng tubig at nakakatuwa talagang tignan itong mga pinaglulutuan ko kasi napaka-aesthetic talaga. Ganda pa nga ng wok pa na ginagamit ko kasi meron na siyang takip. Tulad nga nito, matilamsik to pag piniprito kaya naman ginagamit ko yung takip para nga hindi masyadong makalat yung mantika. Maya-maya nga lang din ikumulo na nga itong tubig na pinakukulo ko kaya sinalin ko na nga muna dito sa may termos. Alam ko meron na namang magtatanong kung saan ko nga ba nabili tong kettle ko pati nga yung wok pan. Ilalagay ko na lang po ang link sa my comment section. Natin na nga mainit, sinalin ko na dito sa may tasa at tara kape po tayo. Maya-maya nga lang din tapos na nga ako magprito kaya binawasan ko na nga muna to ng mantika kasi medyo marami. At nung mabawasan ko na nga ng mantika, binalik ko na dito yung mga pork chop na prinito ko. Tapos nilagay ko na nga rin dito yung pinagbabaran ko kanina. Nakulo ko nga lang din yan saglit. Tapos sinunod ko naman tong puting sibuyas. Marami-rami nga itong nilagay ko na puting sibuyas kasi ang sarap talaga nito at manamis-namis. Maya-maya nga pagkatapos ko magluto, nagsandok na nga rin ako kaya kain po tayo mga Mars at Parsi. Thank you Lord sa pagkain. Nawili na nga ako dito sa suot kong pantulog kaya naman hindi ko na hinubad. Kaso maya-maya nga habang kumakain kami dito, tumayo nga yung panganay kong anak para kumuha ng baso at eto nga yung nangyari. Nabitawan niya nga yung baso, nababasagin at buti na nga lang din at hindi siya nasugatan. O eto, kinaumagahan naman at eto nakapantulog pa nga rin ako. Ginis nga lang din muna ako dito sa may coffee area tapos nagpunas-punas nga lang din ako dyan at nagligpit ng konting kala. Pansin na rin kasi talaga yung alikabok dito sa may ibabaw ng coffee area at ito talaga yung maganda pagka puti yung gamit mo kasi makikita mo pagka marumi na. Sa mga nagtatanong nga po pala ng link itong pinagsasabitan ko ng mga tasa, wala pa po ako maibigay na link kasi po yung seller niyan naka-vacation pa rin. Pagkatapos ko nga makapagpunas-punas dito ng mga alikabok ay naisipan ko na nga rin mag-refill ng kape at saka gatas. Wala na rin kasi yung laman kaya hinugasan ko na nga rin tapos nilagyan ko na nga to ng panibagong kape at saka gatas. Kahit nga itong ibabaw ng ref namin, kahit ilang araw mo pa nga lang niligpit yung mga nakalagay dyan at eto, marami na naman ng mga nakapatong. Inalis ko na nga muna lahat tapos pinunasan ko na nga rin to at medyo maalikabok na rin. Cute lang din talaga tong ref namin at saktong-sakto lang din para sa amin at mas matangkad pang ha ako dyan kahit 4'11 lang yung height ko. At eto, maaliwalas na naman yung tignan dito sa may coffee area. Katapos ko naman doon sinunod ko naman tong CR. Mas napadali na nga yung paglilinis ko sa CR simula nga nung nagkaroon ako ng ganitong rechargeable brush. Matagal-tagal na nga rin to sa akin at ilang buwan ko na nga itong nagagamit simula pa last year. Matagal-tagal nga din tong malobat lalo na pag full charge. Siguro mga ilang weeks ko din tong magagamit bago siya malobat. Malalaman mo nga ang full charge na yan pagka yung green niya na ilaw is naka-full pero pagka nasa baba na nga ibig sabihin nun palubat na. Mga nagtatanong nga kung po pwede ba tong basain. Yes po kasi meron naman pinakatakip to dun sa pinagsasaksakan niya ng charger. Pero baka mamaya ilublob nyo naman to sa tubig. Syempre yun hindi po pwede. Alam nyo ba isa talaga to sa mga best budol finds ko. Itong pinaglilinis ko ng bowl. Coco nga yung brand nito at medyo pricey siya pero maganda yung quality. Pagkatapos ko nga makapag-brush ng tiles nagbuhos na nga rin ako dito ng tubig para mabanlawan na nga rin. Sa paglilinis ka ng CR, hindi naman ako masyadong nagtatagal dito kasi kung mapapansin nyo, maliit lang din talaga tong CR namin. Kahit nga yung bowl nito, mababa lang din siya tapos nakadikit na nga rin dun sa pinakasulok. At eto, malinis na naman nga yung CR namin at yun lang muna mga Marcy at Parsi. Salamat sa panonood. Till next video!